pamamaraan at patakarang kolonyal ng mga British sa Malaysia. Maraming nagdusa sa pagpapahirap na naidulot ng mga patakarang kolonyal ng Dutch sa mga Indones. Tulad ng mga Pilipino, matapang ding hinarap ng mga katutubong Indones ang pananakop ng mga Dutch, ngunit karaniwang hindi nagtatagumpay ang kanilang mga pag-aalsa. Balikan natin ito sa aral ng nakaraan, ating balikan. Ang Gobernador General na nagpatupad ng cultivation o culture system sa Indonesia noong 1830. Van den Bosch. Ang kanluraning bansa na nanakop at nagpatupad ng patakarang culture system upang makontrol ang sentro ng kalakalan sa Indonesia ay Netherlands. Itinatag ng pamahalaan ng Netherlands noong 1602 upang pag-isahin ang mga kumpanya na nagpapadala ng paglalayag sa Asya. Dutch East India Company. Pinasimulan ni Gobernador General Van den Bosch na tumutukoy sa sistema ng pagsasaka na sapilitang pagpapagamit ng porsyon ng lupain ng mga magsasaka para sa mga produktong pang-export. Cultivation o culture system. Isang katutubong prinsipe mula sa isla ng Java na nanguna sa pag-aalsa laban sa mga Olandes. Diponegoro. Van den Bosch, Netherlands, Dutch East India Company, Cultivation o Culture System, Diponegoro. British Empire. Ang Imperyong British ang kinilalang pinakamalaking imperyong naitatag sa kasaysayan ng daigdig. Tulad ng mga Olandes, ang mga British ay nagtalaga rin ng kumpanya na siyang namahala sa pagtatatag ng mga himpilang pangkalakalan sa Asya sa pamamagitan ng British East India Company. Ang Great Britain ang lumilitaw na pinakamalakas na bansa sa Europa noong huling bahagi ng ika-17 taon, dala ng pangunguna nito sa Industrial Revolution. Sa kanilang paghahanap ng pagkukunan ng mga produktong maaaring ibenta sa China at baseng pandagat sa Eastern Indian Ocean, binili ng British East India Company ang isla ng Penang mula sa Malay Sultan noong 1786. Mabilis itong naging pangunahing malayang daungan para sa mga produktong kanluranin at produktong galing sa India. Noong 1819, sinamantala ni Sir Thomas Stamford Raffles ang laganap na kaguluhan sa lokal na politika upang makuha ang isla ng Singapore sa dulo ng Malay Peninsula. Dahil sa lokasyon nito sa dulong timog ng Malacca Strait, mabilis itong naging sentro ng mga British para maisagawa ang pagpapalawak ng kanilang impluwensya at kapangyarihan sa rehiyon. Noong 1824, nakuha ng Great Britain ang Malacca mula sa mga Olandes, kapalit ng base sa kanlurang Sumatra na okupado ng mga British. Mula sa Singapore, napamahalaan ng mga British ang 3 daungan sa Penang, Malacca at Singapore na tinaguriang Strait Settlement bilang kolonya ng Great Britain. Sa pagsisimula, iniwasan ng mga British na makialam sa mga estado ng Malay. Ngunit nabago ang sitwasyong ito nang maganap ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga aristokratang sultan na namumuno sa mga estado ng peninsula. Dahil sa hindi pagkakaunawaang ito, napinsala ang komersyo sa lupain na naging sanhi ng pakikialam ng mga British. Dahil na rin sa pagnanasa ng mga British sa yamang minahan ng tin sa Perak na matatagpuan sa kanlurang baybayin ng Malaysia, kinumbinsi ng mga British ang mga namumuno sa estado ng Perak
na sumang-ayon na pangasiwaan ng mga British ang minahan. Dito nagsimula ang pakikialam ng mga British sa mga estado ng Malay. Upang matupad ang hangad na masakop ang Malaysia, nakipagkasundo ang mga British sa bawat pangkat ng paksyong binubuo ng magkakaibang pangkat etnikong hindi nagkakaisa. Ginamit ng mga British ang pagkakataong nagkakagulo ang mga estadong Malay na binubuo ng iba't ibang pangkat etnikong naninirahan sa bansa sa pagsasaayos ng komersyo sa kabisera ng bansa. Divide and rule ang tawag sa estratehiyang ito ng mga British. Formal na naging kolonya ng Britain ang Malaysia noong 1874 matapos makipagkasundo si Sultan Abdullah Perak sa mga ito upang matulungan siya laban sa kanyang mga katunggali. Sa pagkakataong ito, nagsimulang makipagkasundo ang mga British sa bawat estadong Malay. Dito nagsimula ang pamamahalang parlamentaryo ng mga British sa bansa. Ang pamahalaang parlamentaryo ay isang demokratikong pamahalaan kung saan ang partido na may pinakamalaki o malakas na representasyon ang siyang bubuo sa lehislatura ng pamahalaan at ang namumuno naman dito ang tatayong punong ministro o chancellor ng bansa. Nakapaloob sa pamahalaang ito ang prinsipyong pag-uugnayan para sa pagsasaayos ng lipunan. Noong 1874, napagtibay din ang kasunduan ng Pangkor na kumilala kay Raja Abdullah bilang Sultan ng Perak. Bilang kapalit, tinanggap ng Sultan ang British residents sa Perak na magsisilbing tagapagpayo sa lahat ng bagay maliban sa relihiyon at kaugalian ng mga Malay. Ito ang nagpasimula ng residential system sa Malaya na isang uri ng di-tuwirang kolonyalismo. Ang resident ang nangasiwa sa hustisya at kaayusan sa pagkolekta ng pondo o kita at sa pamamalakad ng estado, habang ang sultan ay nanatiling pinuno ng estado na nangasiwa ng mga kaugalian at tradisyon ng mga Malay. Nawala sa kanya ang kapangyarihang mangolekta ng buwis at magpatupad ng batas. Tumanggap naman siya ng malaking pera mula sa mga British. Hindi naging matagumpay ang unang British resident na ipinapatay ni Abdullah na minasama ang pagiging lubhang kritikal nito sa ilang mga kaugalian ng mga Malay, tulad ng death slavery. Ito ang nagpasimula ng labanan sa Perak noong 1875. Naging mas matagumpay ang pangalawang British resident na si Hugh Low. Itinatag niya ang State Council kung saan nakapagkokonsulta ang sultan at iba pang mga Malay chief sa Malay. Ginawa rin niyang sentralisado ang pagbubuwis. Ipinatupad din ang residential system sa mga estado ng Selangor, Negeri Sembilan at Pahang. Noong 1896, nabuo ang Federated Malay States, kung saan pinagsama-sama ang 4 na residential states. Noong 1909, napilitan namang isuko ng Kahariang Siam ang Kedah, Kelantan, Perlis at Terengganu. Samantala, tinanggap lamang ng Johor ang tagapayong British noong 1914. Ang mga estado ng Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu at Johor ang kinilalang Unfederated Malay States. Ang mga estadong direktang nakontrol ng mga British ay mabilis na umunlad at naging malalaking supplier ng tin at goma sa daigdig. Ang rubber ay orihinal na matatagpuan sa South America. Dinala ng mga British ang mga buto nito sa Malaysia upang pasimulan ang plantasyon ng rubber tree sa rehiyon. Kumita ng malaki ang mga British dahil sa pagkokontrol at pagluluwas ng rubber at tin. Upang mas mapabilis ang produksyon, hinikayat ng mga British ang mga Tsino na mandayuhan sa Malaysia upang maging mga manggagawa.
Ang melting pot ay tawag sa lugar o rehiyon kung saan nagtatagpo ang iba't ibang mga kultura at pangkat etniko. Ang populasyon ng Malaysia ay binubuo ng mga katutubong Malay, malaking bahagdan ng mga Chino, Tamil, Pilipino at mga Nepalese. Noong 1910, ang disenyo ng pamamahala ng Britain sa lupang Malay ay naitatag na ng mga British. Ang Straits Settlements ay pinamahalaan na ng gobernador o residents sa ilalim ng pangangasiwa ng Colonial Office mula sa London. Nang maging makapangyarihan ang mga British sa Malay Peninsula, lalo nilang hinikayat ang tunggalian sa pagitan ng mga pangkat etniko at sultan sa bansa. Sa simula ng pakikipagkasunduan ng mga British sa mga sultan, ang mga British ay hindi pa mapanupil, bagamat kontrolado na nila ang pangangasiwa ng pamahalaan. Nagawa nilang maipadama sa mga katutubong lokal na sila ay may katayuan at kapangyarihan sa pamahalaan. Ang mga sultan ay tinawag nilang mga pinuno sa kabila ng katotohanang wala silang kapangyarihang mamuno. Kung kaya't ang prinsipyong nakapaloob sa pamahalaang parlamento na dapat sana ay pinangangasiwaan ng ehekutibo at lehislatibong sangay na binubuo naman ng mga British residents sa Malaysia ay hindi nadama ng mga Malay ng mga panahong ito. Inihayag ng mga British ang kanilang civilizing mission na bilang isang imperialista ay may karapatan at katungkulan silang pamahalaan ang papaunlad ng mga bansa na wala pang matatag na pamahalaan upang gabayan ang mga ito tungo sa pag-unlad at makabagong pamamahala. Pili letra. Ang maunlad na napakaliit na estado na dati ay bahagi ng Malaysia at naging kolonya ng Britanya ay ang Singapore. Teoryang pinalaganap ng mga Ingles sa paniniwalang patataasin nila ang antas ng sibilisasyon ng mga kolonya. Civilizing mission. Tawag sa lugar o rehiyon kung saan nagtatagpo ang iba't ibang mga kultura at pangkat etniko. Melting pot. Ito ay tumutukoy sa kinatawan ng mga British sa kanilang kolonya noong panahon ng kolonyalismo. Residence. Ito ang kasunduang nagpasimula ng residential system sa Malaya. Kasunduan ng Pangkor. Pagnilayan. Isa-isahin ang mga uri ng kaayusan na ginamit ng Great Britain upang maipailalim ang estado sa Malaya. Tugon ng mga Malaysian sa pamamaraan at patakarang kolonyal ng mga British. Hindi naganap ang pag-aalsa ng mga Malayan sa pamamaraan ng mga British sa Malaysia. Ito ay bunsod ng pakikipagkasunduan ng mga British sa mga sultang Malayan na sa halip na pag-isahin ng mga British ay lalong pinagtunggali upang unti-unting mahawakan ang pamahalaan nang hindi nadarama ng mga sultan na abala sa kani-kanilang pakikipagtunggalian sa isa't isa. Ang pagtugon laban sa pamamaraan ng pamamahala ng mga British sa Malaya ay nagsimula lamang noong 1948. Ito ay naganap sa paglitaw ng Malayan Emergency. Ang Malayan Emergency, na kilala rin bilang Anti-British National Liberation War, ay digmaang gerilya sa pagitan ng mga komunistang pangkat ng Malayan National Liberation Army na pro-independence at pwersang militar ng Federation of Malaya, Imperyong British at Commonwealth. Ito ay inilunsad ni Chin Peng noong Hunyo 1948 na may layong makapagtatag ng Estadong Komunista ng Malaya.
Ang Malayan Emergency na nagsimula sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ay pinukaw ng ideolohiyang komunista at nahimok pa ng magtagumpay ang kilusang komunista sa China at Soviet Union. Ngunit dahil sa determinado ang pamahalaang kolonyal ng Britain na sugpuin ang anumang gawaing nakakiling sa ideolohiyang komunista, ito ay naglunsad ng kampanya at mga operasyong militar, panlipunan at pang-ekonomiya sa lupain, lalo na sa mga nayon kung saan karaniwang nagkukuta ang pangkat ng mga gerilya. Sa pagkakataong ito, sinikap ng mga British na magtatag ng mga pamayanan na idinisenyo upang maihiwalay ang mga populasyon sa mga lupaing rural mula sa impluwensya ng komunista. Matapos ang ilang taon, matagumpay na nasugpo ng mga British ang insureksyon ng mga komunista hanggang sa ang mga ito ay lumikas sa hangganan ng Malaysia at Thailand. Pagnilayan. Anong estratehiya ang ginamit ng mga British upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakikipaglaban sa mga Malayan? Ano ang kaiba sa pagtugon ng mga Malayan sa pagtugon ng mga Pilipino at Indones sa pamamahala ng mga kolonyalista? Baon kaalaman. Ang mga naunang pakikipaglaban ng mga Pilipino at Indones sa mga kanluranin ang nagtatag ng higit na pakikibaka upang matamo ng Pilipinas at Indonesia ang kasarinlan. Sa kabilang dako, hinubog naman ng impluwensyang British ang nabuong pagkakakilanlan ng mga Malayan sa simula pa lang ng pagsisikap nitong makapagsarili.